Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Sino ka? Hunasan kwinestyon ang presensya ni Trillanes sa Senado sa gitna ng ICC warrant issue. Nagbigay ng reaksyon si dating Senador Gringo Hunasan kaugnay ng presensya ni Antonio Trillanes sa Senado noong Mayo 11 habang umiinit ang tensyon kaugnay ng ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatandaan ang naging sentro ng usapan noon ang pagdadala umano ni Trillanes ng dokumentong may kaugnayan sa International Criminal Court habang nasa Senado si De La Rosa matapos ang ilang buwang pagliban nito sa session. Sa isang panayam, diretsang kwinestyon ni Hunasan kung ano umano ang autoridad ni Trillanes upang naroon sa Senado sa gitna ng sensitibong sitwasyon. Sabi ni Hunasan, may mga tao roon na hindi dapat nandoon. Bakit ka nandoon? Sabi niya kay Trillanes. Sino ka? Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta doon? Ano ang authority mo? Ano ang dokumentong magpapatunay na may karapatan kang nandoon? Ano ang authority niya? Yan. Mabigat na salita. Basa tayo sa mga comments. Miona Omar, nagpunta siya kahit barangay tanod. Janilito Serna, andun siya bakit? Kasi malita ibibigay pag natupad ang hangarin nila. Etad, Detnad, pareho ang history nila, parehong sundalo, pareho ang kinahinitan, pareho naging senador, parehong Bicolano. Ayaw nga pala, no? Hunasan is from Sorsogon while Trillanes is from Ligao City. But the thing, their most common is that they both entered the politics after what they've done. Ito, between them, ay malayo si Hunasan. Na-meet ko in person si Hunasan nung nasa active service pa ako. Binisita niya kami sa aming division headquarters sa Cagayan de Oro. Nagsalita siya. Wow! Starstruck ako. Yung very fluid siyang magsalita. Yung thought niya, yung logic kung nagsasalita. Sabi ko, ang galing. Kaya pala nung nakulong si Hunasan nung nahuli siya, nakulong, I think nasa isang Navy ship siya nakulong. Na-convince niya yung gwardiya niya na patakasin at nakatakas sa kulungan. Kasi napakagaling magsalita si Hunasan. Between Hunasan and Trillanes, wala. Na-meet ko rin in person si Trillanes. Malayo siya sa kalingkingan ni Hunasan. So, tama yung mga tanong ni ex-senator Hunasan. Ano ang authority niya na nandun? Sino ang nag-utos? Balik tayo doon sa pahayag ng Pangulo nung kasagsagan ba o after na nangyari yung putukan. Nagsalita ang Pangulo, wala akong utos sa NBI na arestuhin si Bato. Very clear. Kaya napatanong tuloy si Senator Jinggoy Estrada sa kanyang post, hindi naman pala ang Pangulong nag-utos. Sino ang nag-utos? So, ganon din dito kay Trillanes. Ang Pangulo, hindi siya ang nag-utos. Na-arestuhin siya, no? So, somebody ang nag-utos sa NBI. Kung sino ang nag-utos sa NBI, yun na rin ang nag-utos kay Trillanes. Hindi ang Pangulo.
DOJ is under the President. So kung walang utos ang Pangulo, ang DOJ, wala rin silang utos. So, there must be somebody na sumisingit na nag-uutos. Kaya tayo nagkakagulo. Again, ang malaking katanungan na hindi pa nila nasasagot, sino ang nagsibak kay E.S. Bersamin? Kasi sabi ni E.S. Bersamin, I still have the trust of the President. Nung inanunsyo na nag-resign si dating E.S. Bersamin, bigla niyang kinontra na, I did not resign. I still have the trust of the President. But somebody outside Malacanang called me and told me to umalis. Oh, yun na. Dito ko, hindi naman sinasabi ng Antichrist sino yung tumawag kay E.S. Bersamin, sino yung nagsibak sa kanya. Kailang, alam ko, alam nyo rin, kailang hindi na lang natin sabihin. Mayroong makapangyarihan na nag-uutos niyan. Kaya tayo nagkakagulo. Sabi ni General Bondilles, bakit? May dalawa na ba tayong presidente? Weak leadership talaga. Malala ko tuloy si Congressman Lawrence Defensor sa isang interview ng bilyonaryo. Sabi niya, the President is very indecisive. Marami siya sanang magawa para i-direct ang bansa kailang dahil sa napaka-indecisive niya. Mahina siyang magdesisyon, mahina siyang he does not want to take the risk. Puros ang presidente, dahan-dahan lang, ang experience ko kasi sa military, you should be willing to take the risk. Ang natutunan ko serbisyo, kahit magkamali ako, as long as I will make the decision right away, yung hindi na yung matagal pa. Kasi may mga life and death situation sa amin sa military, decision ako kagad. Kung magandang resulta, well and good. Kung napalpak, okay lang din. That's part of my learning. So, ang nangyayari po sa atin ngayon is weak leadership, kaya tayo nagkakaganito. Ayan, tuloy, sino ang nag-utos kay Trillanes? Your guess is as good as mine. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang atop ni nanay sa natagaan na mo og yero. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na gyud og buslot. Ipang sapahan og silupin makita man gani. Tungod sa kakaraan na. Titing pag ay matisa o kanang ting mga Tekbang katasong ko manayan. Dagi-dagi nga pasalamat ko ha o kuan. O may bagya eh. Karon mo na ni among gihatag nga yero. Guro, ayun eh. Balik ka ho, binag. Mga tawan. Kalabot ho, Ingrid mo. Hindi ko arayon. Sabi ko,